Reviewers, stop muna sa pagdadayet para sa summer dahil mapapasabak tayo sa matinding kainan ngayong araw. Una sa ating listahan, ang Halo-Halo de Iloco Balay. Hindi raw kumpleto ang pagbisita nyo sa La Union kapag hindi kayo nakakakain sa Halo-Halo de Iloco Balay, isang resto museum na nagbukas noong 2004. Ang parang pinaka-konsepto ng Halo-Halo de Iloco Balay, yung mafe-feel mo na tipong kumakain ka lang sa bahay niyo or sa bahay ng kaibigan mo or kamag-anak. Yun yung pinaka-main purpose niya. It's a family dining restaurant. It composes ng mga different kinds of antiques, mga Ilocano antiques. Meron din kaming Sarabo de Mercado. Ito yung parang OTOP or yung one town one product ng different towns ng La Union. So most of the menu that we have is an original recipe. So, syempre, dahil nga Ilocano, so we serve most of the dishes is mga Ilocano dishes. Mula 99 pesos to 395 pesos, good for sharing na ang specialties nila rito. Notice how their okoy is in triangular shapes, pizza style, kumbaga, di ba? Nakakatuwa. Nabalitaan ko sila lang gumagawa ng suka nila. Sobrang bagay dun sa okoy. Hindi siya yung yung masyadong arresting na acidic na suka. Pero masarap siya, mild lang, hindi siya matinik. Yung nakakatusok, di ba? Matusok yung yung hipon di ba? Sa akin, hindi siya malansa, okay siya. Yung suka, compliment. Ako gusto ko yung make pagka-crunchy siya. And it's also good for the kids. Kaya pwede kainin ito ng mga bata. Dahil dyan, uubusin ko na siya. Hinay-hinay lang, Denise. Appetizer pa lang yan. Heto naman ang Emparedados, native cheeseburger with homemade longganisa. Sounds interesting pero masarap naman kaya. Hindi na ang fancy nung kubiertos siya. Sobrang lambot. Ang ganda ng structure, ang ganda ng pagkagawa nun. Ang galing nung pag-combination nung longganisa, nung cheese. Perfect, pambaon. A little twist naman sa nakasanayan nating sinampalukang manok, itong sinampalukang buknok. Ang galing, ang ganda ng presentation niya. Kukunin ko na to. Na-excite ako. So meron na kayong bowl, no? Yes. Akin na to, no? Joke. Yan. Para siyang binakol, ginagamit na sa bawi, hindi tubig. Buko juice. So ito nga ay may buko juice, tapos pinaasim ng natural na Sampalok. sampalok. Saktong-sakto yung pagkaasim niya. Kahit hindi yung asim na pa, asim naman. Malasa yung manok. Malambot yung laman, tagang. Isa sa hindi natin dapat palagpasin ang beef kudil sisig. Sisig na gawa sa balat ng baka. Bago yan I would think ganyan yung sisig yung sisig nila na ganyan dapat malambot talaga para mas ma-appreciate mo yung pagkalambot at pagka-gelatinous nga nung balat. Pero syempre ako pag sisig kasi mga Kapampangan kami hinahanap namin yung crunch. At syempre dahil Ilocano resto ang Halo-Halo de Iloco Balay, hindi mawawala ang pinakbet na mas pina-espesyal pa ng isa pang Ilocano dish, ang bagnet. Interesting siya kasi meron siyang pandan. Hindi ako makain ng gulay, pero dito, magugustuhan ko siya. Yun pa rin naman yung laman niya, di ba? Yung kinasanayan nating pinakbet. May okra, may talong, may ampalaya ba? Sitaw, kalabasa. Diba? Pork na pork yung lasa. Hindi siya sobrang maalat. Siguro yung sa texture lang nung gulay, medyo on the overcooked side. Hindi nauubusan ng paandar ang Halo-Halo de Iloco. Ito naman, Pato Tim. Duck's meat with salted egg, banana blossom, bugnay wine, and lemongrass tea. Mukhang masarap. Hindi ko masyadong naano yung effect ng salted egg with the Parang too much. Parang topping siya. Sa akin, hindi malasa yung pato. Ngayon lang ako kumain ng pato, pero na-appreciate yung pato. And yung meat, sobrang lambot.
Hindi lang yan ang mga pasiklap na pagkain ng Halo-Halo de Iloco Balay ang talagang dinarayo ng mga turista rito ang kanilang halo-halo na nagmula raw sa iba't ibang bahagi ng La Union ang ingredients. All year round, matitikman ang kanilang ipinagmamalaking dessert. At take note, di lang daw cold version ang mayroon sila. Sige nga, sampulan na yan! Oh my! Meron siyang buko juice. Regular na halo-halo pero nasa buko. Tsaka may buko juice talaga siya. Sarap. Ito favorite ko, malamig. Interesting yung ginatang halo-halo. That's Nagbabago right. yung lasa from ginataan to lasang nalalasa ko yung pandan. Malaro siya sa lasa saka sa texture. And then itong fried halo-halo, ang galing ng texture. May crunchy part. Then lahat ng ingredients ng halo-halo ay nakapaloob dun sa pouch na crunchy. Yung ube, sobrang sarap. Malasa. Fried. Ang Halo-Halo de Iloco Balay ay nasa 12 Balay Mercado, Zandueta Street, San Fernando City, La Union. Nagbukas noong November 2016, ang Camrus Joint Restaurant ang isa sa pinakabagong kainan daw na matatagpuan sa San Fernando, La Union. Yung theme ng restaurant namin is a reggae restaurant because my idol is Bob Marley, the king of reggae. So I put Bob Marley sa mga wall. The paintings na makikita dito sa loob ng Camrus Joint Restaurant is gawa ng mga amateur painters or mga estudyante because tinutulungan ko po silang ma-showcase yung kanilang art. Then we try to sell it sa mga customers po. Filipino, American, and Thai food ang ino-offer ng Camrus Joint Restaurant. Sa presyong 55 pesos hanggang 285 pesos, pop daw sa mga bakasyonistang on a budget ang presyo ng kanilang mga pagkain. E sa lasa, pop din kaya? Kaya husgahan na natin ang kanilang sinasabing bestsellers. Nakakatuwa kasi malaki yung pieces and meaty, perfectly cooked. And sa taste, it's more on the bland side pero once you eat it with the sauce, okay yung lasa. Magsiba ng anghang, tapos barbecue or medyo smoked yung flavor. May gapang ng heat, no? You can eat it like this, standalone lang, or wrap it in greens. Pero tama, di siya maalat, tama lang yung lasa. May konting acid. Na-surprise ako. Paano na-surprise? Gano'n. Na-surprise ako sa flavor niya. Kasi mahilig ako sa maanghang. Very refreshing yung dish na to. So, pag kumain kayo ng something heavy, di ba, pwede to. Perfecto. Nakatikim na ba kayo ng sinigang na inasal at adobong inasal? Sinigang na manok, pero inasal style. So inasal style muna, ihaw muna siguro, and then so what happens is medyo smoky, di ba, yung flavor, paasim siya. Masarap. Lasang, yung chicken flavor niya. Parang natural talaga yung pagka-asim. Yung vegetables, okay siya, fresh. Hindi siya luma. Crunchy siya. Lalo na yung sitaw. Yun yung gusto ko sa sitaw. Alam mo ko, bentang-benta sa akin yung sabaw. Ang sarap. Nandito naman tayo para sa kanilang adobong inasal. Adobong inasal. Ang liit ng manok, no? Parang payat. Wala ako. Pinipilit kong makakuha ng laman. Yung serving medyo small, then bony yung parts ng chicken. Mga oil, para sa akin. Parang nangibabaw lang sa akin na flavor yung Luya. ginger, yung luya. Nakukuha ko naman yung pagka-adobo. I would think, iba-iba naman kasi na adobo na alam natin. Ano naman kaya ang kakaiba sa kanilang beef salpikaw? Perfect sa bite size. It has spicy, pero better siguro kung more on garlic. Dependable siya na ulam. I was expecting na pagka, alam mo yun, parang mapapaganon kapag ginaya mo. Oo. Pero sa taste, okay naman yun lang. Parang may effort ka lang mag-chew. Tigasan yung beef sa maanghang. Ako okay lang sa heat, sa anghang, pero not the usual salpikaw na i-expect Yeah. ko. But you know,
malasa siya. Sunod naman nating lantakan ang kanilang seafood medley. Crab, tuna, squid rings, and shrimp in coconut sauce with chili, spring onions, ginger, onions, and annatto oil or atsuete oil. Fresh yung alimasag. Napansin ko sa tuna, hindi siya buo. And then, medyo na-overcook lang ng konti. Pero dahil maliliit lang talaga yung serving. Pero malasa siya. Parang nag-stand out talaga yung sauce. Masarap yung sauce, masarap siya. Magkata, seafood ng flavor. Seafood na and seafood. Coconutty, di ba? Yung coconutty. Parang you want more of the sauce. Siguro lang kung ako, like I'll make a serving so mas malaki. Hindi lang yan ang patikim ng Camrose Joint pagdating sa seafood specialties daw nila. Dahil heto na ang pina-healthy nilang version ng Pinoy classic favorite, bangus sisig. Ako gusto ko siya kasi natumbok niya yung ilang mga hinahanap mo sa sisig. Di ba? Yung may konting heat, crunchy, and creamy. Spicy. Kapag nasa sa hot plate yan, expected yun. Dapat may, sizzling factor siya. Meron. Marami na lang gawin. Ako okay siya kahit walang soy sauce. Saka maganda yung serving. Surprise ulit ako doon Bangus! Parang kasing meat yung dating niya sa akin. Akala ko pork. Kasi nga, super crunchy yung pagkakaluto. For me, tama siya. It's crispy. Lahat ng components ng isang sisig. Creamy, yes, and may sweetness, may saltiness, tama yung balance. Busog na kami pero hindi na namin papalagpasin pagtikman ang kanilang pambatong dessert, brownies alamot. Fudgy brownie, I like it. Ice cream is good, sobra. Pagka-fudge, personally, chewy, it's sweet. I like moist brownies. It's actually MOD, mode, but alamod sa mga Pranses. Actually, ibig sabihin ng moda, uso. Uso. Ayan, uso. Ibig sabihin, pandar. Pauso. Ano lang, nabitin lang ako sa ice cream. Sana mas malaki yung scoop ng ice cream. Ako more peanuts pa, or cashew nuts. Sa tao. Yung brownie, yung sobrang tamis. Yung ice cream, yung nag-balance. Ang Camrose Joint ay nasa 754 Mabini Street, Katbangin, San Fernando City, La Union. Bukas sila araw-araw mula 10:30 a.m. hanggang 8:30 p.m. Opened in 2014, ang Surf Shack ay paboritong hangout ng mga surfer at foodie na dumarayo sa La Union. The theme, of course, is surf-inspired. We want them to feel comfortable. Surfers or swimmers or tourists, all our interiors are wood, made of paleta. The frames are actual pictures of people who are actual surfers, pioneers, people who just embody what surfing is all about. Fusion ng American, Western, and Asian cuisine ang inihahain sa Surf Shack. Don't worry guys, dahil international man ang kanilang mga pagkain, hindi raw ito nakabubutas ng bulsa. For only 100 pesos to 310 pesos, mabubusog na kayo sa kanilang specialties. Actually, to Surf Shack, much talked about. It's along this whole surf strip dito sa La Union. This is the surf park. This is it, reviewers. Ready na ba ang mga tiyan nyo sa mga ibinibidang pagkain ng Surf Shack? Ang mga unang magpapasiklab. Tinapa rolls, tinapa slivers with tomato wedge, salted egg, cilantro. Surf Shack original buffalo wings, New York-style deep-fried chicken wings dumped in their special sauce. How do you like the setup? Very inviting, relaxing, and Very chill yung This laid-back vibe, di ba? Beach vibe, di ba? Turista ka man or going up north bago kayo pumunta sa destination nyo, just come down and eat, di ba? yes. Na, Wala ganyan, talaga. ganyan. Okay, kakamayin ko na yun. Look at that. I like mine with a lot of blue cheese. ang sarap ng dip. Ano to? Blue cheese. Authentic. Napaka-tasteful yung chicken. Parang gusto ko mag-dip pa ng kahit di ba? Sarap. Nakadagdag yung flavor ng dip. Bagay na bagay siya. It goes well together. I like the sauce. I like the buffalo sauce. Sobrang generous sila yung bigay nila. Malalasa mo talaga yung blue cheese. Gusto ko lang siguro with the little crunch.
crunchy sa texture, pero sa flavor, okay siya. Well marinated siya, saktong-sakto yung panlasa. Malambot yung balat, pero yung loob niya, okay naman. And it's slightly fried, hindi oily. Hindi mo lang sa tama lang yung combination, yung sauce nagko-complement sa blue cheese. So akala ko, tinapa lang yung laman niya. Pero surprisingly, meron na siyang tinapa, may salted egg, but very subtle nga lang yung flavor ng salted egg. Hindi siya parang salted egg na binalot sa wrapper na parang, ano to, ito na maalat. With or without the vinegar, okay siya. Ika lang sa, may isda siya, fishy yung flavor. In a good way, Ang kanilang brick oven pizzas, hindi rin daw dapat palagpasin. Baknotan pizza, thin crust dough, overloaded with fresh tomato on cast, mozzarella cheese, baknotan longganisa, siling haba with fresh egg in the center, Mami Lou's gourmet tuyo with fresh tomato concasse, mozzarella cheese, caramelized onions, black olives, chopped siling haba, and tuyo flakes served with organic honey. sakto lang yung flavor niya with the cheese. Tapos yung egg. Ngayon lang ako nakita ng fried egg sa pizza. Interesting. Pwede pala yun, no? May fried egg sa pizza. So, hindi siya oily, like other pizza. Very confident. Parang inaalaw lang niya na malasahan mo yung natural na lasa ng dough, the cheese, and the longganisa. Throw in one fried egg in the middle for good measure. Yeah. But it's very simple. First of all, yung presentation nakakaaliw. Surprisingly, first time ko nakakita ng longganisa sa pizza. And it's good. Sarap. Yung flavor ng longganisa, it's garlic na. Sobrang perfect. Nababalance niya yung sa tomato sauce. Yung sausage, nandun yung meat flavor na hinahanap mo sa pizza. Oh. Tapos hindi ka mauumay na ang daming bread na sobrang kapal. Buti pa yung pizza, may honey. Wow! Wow, love it. Mainit-init pa. Wait. Ay, masarap! Nababalance niya yung flavor ng saltiness sa honey. Ang galing ng idea, no? First time kong na pizza na may honey. Ako gusto ko yung tuyo at saka yung honey. I like, a healthy dose of olives. If only you could patent food, but you can't. You can't patent food. I think kailangan to bakuran to. Bakuran yan. Kasi idea. Good job. Kakayahin niya. Woo. Good job. Very appetizing to eat. And then once you bite, pinor mo yung, dinrizzle mo yung sweetness ng honey. Balances out the Nagpabalance saltiness yung- of yes, sir. tuyo. Pop din kaya ang lasa ng isa pang dish na ito na hinaluan din ng tinapa? Lasang-lasa yung basil ng pesto. Yung saltiness ng dish ay nakuha niya dun sa mga tinapa flakes. Kapag gusto mo talagang ma-full or mabusog, perfect to. But if you're after, quality and flavor, natural flavor, and you understand how, it is supposed to be, then this is your dish. Creamy. Light lang siya, pero sarap. The more na chinuchu mo siya, lalong lumalabas yung pagkaalat niya. This time, tikman naman natin ang chicken curry wrap, authentic Indian flatbread and curry dip served with sour cream. As it is, yung wrap itself, it's flavorful already. Pero pag sinamahan mo pa nitong Ginger with the ginger, secret yung secret ingredient. sauce nila, parang na-boost yung flavor. Usually we dine curry with rice, diba? Inuulam natin siya. So ngayon lang din ako naka-experience na nasa wrap siya. And nag-complement siya well with the... Ako, ito yung bagong panlasa ko. So, ito yung babalikan mo dito kasi kakaiba yung lasa dito mo makikita. Dito mo matitikman. Mula India, let's have a taste of Guam naman with their liempo with chamorro rice. Half a day. Kung ano yung... What makes it malagkit. Yung malaking factor na nagbigay ng difference was yung rice talaga. Level up. For me, I was impressed kasi yung amount ng meat
Ang dami. Generous, and paglasa mo, yung grilled na lasa malalasa mo talaga. And that's what I'm looking for pag sa mga liempo or mga inihaw. Sobrang tender, yung lasa perfect. Parang nakakatuwa kasi parang nakapag-travel ka na with their food. Matatagpuan ang Surf Shack sa 238 National Highway, Urbis Tondo, San Juan, La Union.